High school pa lang ay tropa ko na si Islao. At Christian ang tunay niyang pangalan. Hindi naman siya lokong bata at estudyante dahil naging kaklase ko rin siya. Pero hindi ko akalain na sa paglaki namin, magkakahilig siya sa babae at pati ang misis ng aking bayaw ay kanyang tinuklaw. Nagkainuman kami noon dahil piyesta sa aming barangay. At normal sa amin ang kapag piyesta, lahat ng kamag-anak nandoon. Doon nakita ni Islao ang asawa ng aking bayaw. Kung sa bagay, sino nga ba naman ang hindi makakapansin itaglay ng asawa ni bayaw ang malaking pakwan? Kahit naman ako, napapaisip na ayos iyon. Kumbaga, bukod sa itsura, iyon pa ang una mong mahahalata. Nagtanong sa akin si Islao, sino ang babae na mayroong malaking hinaharap? Sabi ko, asawa ni bayaw. Sagot naman niya, dadaan sa akin yan pre. Loko ka talaga. Asawa yun ng bayaw ko. Hanap ko na lang ng iba. Ang daming babae dyan. Ngumiti lang siya at sinabi pang, di ko naman aaghawin pre. Parang yung relyenong bangus mo. Patikim pare. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Ang mga sumunod na ganap ay hindi ko masyadong nasundan dahil syempre, si Islao ay hindi bisita na kailangan pang asikasuhin. At dahil nga may mga bisita, iniwasan ko ang malasing. Hindi ko lang inintindi at nawala rin kasi sa aking isip ang mga sinabi ni Islao, pero kung makailang beses din kasing si Islao ang nakuha ng pulutan kung saan asawa ni bayaw ang nagbibigay sa kanya. Morena ang asawa ni bayaw, ayun nga kumakalog talaga kapag siya ay lumalakad. May itsura rin pero bukod sa itsurang iyon, meron siyang apil na parabang kapag tumitig ka sa kanya ay makakapag-isip ka ng sarap siguro nitong kainin. Kahit ano nito kakainin ko. Alam niyo yung parang papasukin ng masamang hangin ang inyong kokote. Ganyan kasi ako noong una ko siyang makita. Bukod pa doon mga par, isa lang ang anak nila ni bayaw. At si bayaw manginginom at maninigarilyo. Kaya I'm sure, yun ang dahilan kung bakit hindi agad nalalanta ang asawa ni bayaw. 3 araw, makalipas ang piyesta, nabalitaan kong nag-away ang mag-asawa. Di ko malaan ang dahilan pero dahil nagtagal at lumaya yun, nalaman kong isang gabi nang hindi na uwi ang asawa ni bayaw. Napagbuhatan pala ng kamay. At doon ko nalaman na selos ang pinagmulan ng away nilang mag-asawa. At si Islao, anak ng bakulaw talaga tong si Islao. Ang naisip ko nang maalala ko ang sinabi niya sa akin noong piyesta. Dinayo kasi ako ng inom ni bayaw sa bahay. Kaya nalaman ko ang detalye nang magkwento siya sa akin. At dahil wala namang alam si bayaw tungkol kay Islao, wala siyang idea kung saan nakatira. At nang matapos ang aming tagay, dahil kako gumagabi na. Kaya inihatid ko na lang si bayaw at ang kanyang biyenan ang kasama ng bata sa bahay nila. Noong ako ay pauwi na, mga bandang 9 ng gabi, naisipan ko ang dumaan sa munting bahay ni Islao. At doon, napasabi na lang ako ng anak ng bakulaw ka Islao. Kakatapos lang nilang mag-dinner. Pero gusto na agad kumabayo ni Islao. Wala kasing kwarto ang bahay ni Islao kaya noong paglapit ko sa pinto, narinig ko ang boses ng babae. At nakakasigurado akong si Elsa iyon, yung asawa ni bayaw. At sinabi kay Islao, maya-maya na be, kakatapos lang natin kumain eh. At dahil kahoy lang naman ang dingding ng bahay ni Islao,
kapag maliwanag at madilim sa labas. Malaki ang tsansa nakita sa loob sa pamamagitan ng mga siwang sa dingding. Nagmukha tuloy akong ewan doon nang kakaabang sa susunod na mangyayari. At doon, nagimbal ako sa mga sumunod na eksena. Bagamat halos 24 oras nang hindi nauwi si Elsa, pero tingin ko kay Islaw, daig pa, sinapian ng masamang espiritu. Nang tila ba excited iyon na binanatan ang asawa ni Bayaw. Para lang naman siyang bata na nagbukas ng regalo sa araw ng Pasko. Kahit ako, hindi ko alam kung saan ako magpo-focus. Hindi ko nga lang masyadong makita dahil pangit ang aking pwesto. Pero ang isa sa aking masasabi, makinis. Ang bukid wala ni isang kugon. At malaki talaga mga par. Lunod na lunod si Islaw. Para lang naman siyang palakang kakawag-kawag. At grabe din pala kumain itong si Islaw mga par. Hindi lang kaya ng ginawa mga par. Nilamon talaga. Sana all na lang. May sounds talaga. Parang baboy lang mga par. Hindi ko tuloy maiwasan ng mainggit. Lalo na noong kumanta ang asawa ni Bayaw. Namuti ang mga mata ni Islaw mga par. Tingin ko kay Islaw lumampas na sa langit, mukhang impyerno na ata ang narating niya. Hindi lang yun mga par. Grabe din huminete ang asawa ni Bayaw. Grabe pumalo, parang milyones ang pusta. Kaya naman matapos sila, dali-dali akong umuwi. Para kami naman ni Mrs. ang magpustahan. Pakiramdam ko kasi puputok na ang bulkan at dapat nasa tamang lugar. At doon ko na rin sinabi kay Mrs. ang aking natuklasan. Kaya raw pala para akong bago at hype na pumasok sa silid ng kaluluwa at panahon. Hindi nagtagal na barangay si Islaw mga par. At dahil nasa 2 araw ding nagsama si Islaw at ang asawa ni Bayaw, hindi pumayag si Bayaw na makabalik pa ang asawa niya sa bahay nila. Kung sa bagay, kahit naman siguro sa akin yun mangyari mga par. Maghanap ka ng matitirahan at panindigan mo ang kasalanan mo. Kaya kayo dyan, huwag na kayong maghanap ng Islaw ng buhay nyo kung pamilyadong tao para hindi masira ang pamilya nyo. O di kaya naman, panindigan nyo na. At huwag nang umasang may mauuwian in case matauhan.